Ibong Adarna, noong unang panahon may isang kahariang nagngangalang Bourbania at ang namumunuan doon na isang haring nagngangalang Don Fernando at ang kanyang asawa na si Doña Valeriana. Sila ay may tatlong anak na sina Don Pedro, Don Diego at si Don Juan. Ang araw, si Don Fernando ay nagkaroon ng maiwagang sakit dahil sa kanyang masamang panaginip. Mahal ko, anong nangyari sa'yo? Ama, anong nangyari sa'yo? Ama, bakit ka ba nagkaganyan? Ang tanging gamot sa sakit ng hari ay ang 7 awit ng Ibong Adarna na natagtatagpuan sa bundok Tabor. Nang marinig ni Don Pedro ang pag-uusap ng ermitanyo at ng kanyang ina, agad na nagpasya si Don Pedro na pumunta ng bundok Tabor upang makuha ang gamot sa sakit ng kanyang ama. Ama, gusto ko lang pong magpaalam sa iyo na pumunta ng bundok Tabor upang hanapin ang mahiwagang ibon na siyang makapagpapagaling sa iyong sakit. Sige anak, papayagan kita, pero mag-iingat ka sa iyong paglalakbay. Nagsimula na ang paglalakbay ni Don Pedro papuntang bundok Tabor. Prinsipe, pwede bang makahingi ng konting tinapay dahil ilang araw na akong hindi kumakain? Ayoko nga, ang baho-baho mo. Che! Hindi pinansin ni Don Pedro ang leproso kaya siya ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Napagpasya ni Don Pedro na matulog muna sa ilalim ng puno dahil sa kanyang matinding pagod. Sa mahimbing na pagkatulog ni Don Pedro, hindi niya namalaya na dumapo na pala ang Ibong Adarna sa puno ng kanyang tinulugan. Maya-maya, nagbawas na ang ibon at napatakan nito ang buong katawan ni Don Pedro. Naging bato ang buong katawan ni Don Pedro dahil sa ipot ng Ibong Adarna. Ilang buwan na ang lumipas, hindi pa nakabalik si Don Pedro. Nag-aalala na ang hari at reyna dahil ilang buwan nang hindi nakakabalik si Don Pedro. Nasaan na kaya ang ating anak? Oo nga, ilang buwan na siyang hindi nakakauwi. Ama, kung sundan ko na lang yung aking kapatid para hanapin ang lunas ng iyong sakit. Pero mag-iingat ka anak, baka ka maparehas sa iyong kuya. Nag-aalala na ako sa anak natin, na paano na kaya siya? Magpaan Don Diego sa kanyang ama. Nagsimula na siya sa kanyang paglalakbay papuntang bundok Tabor. Gaya ni Don Pedro, nakita rin ni Don Diego ang leproso sa kanyang daanan. Prinsipe, pwede bang makahingi ng konting tinapay dahil ilang araw na akong hindi na kumakain? Umalis ka nga dito, ang baho-baho mo. Pinansin ni Don Diego ang matandang kanyang nakasalubong at siya ay nagpatuloy lang sa kanyang paglalakbay. Isang gabi, nakakita si Don Diego ng isang kumikinang na puno. Si Don Diego ay nagtataka kung sino ang taong batong nakalagay sa tabi ng puno. Dahil sa pagod, si Don Diego ay napagpasyahang matulog sa ilalim ng puno. Maya-maya pa ay dumapo na ang Ibong Adarna sa puno. Tapos dumapo ng Ibong Adarna, ito ay nagbawas. At kagaya ni Don Pedro, si Don Diego ay naiputan at naging taong bato. Sa kaharian. Makalipas ang 1 taon. Mahal ko, nag-iisang taon na di pa nakakauwi ang ating anak. Oo nga, nag-aalala na ako sa aking mga kapatid. Nasaan na kayang mga anak ko? Gusto magpaalam Don Juan sa kanyang ama upang sundan ang kanyang mga kapatid. Ama, kung sundan ko kaya ang aking mga kapatid. Anak, ikaw na lang titira kong anak, baka mawala ka pa. Kung mag-aalala, mag-iingat ako. Siguraduhin mo anak, baka matulad ka sa iyong mga kapatid. Tapos ng kanilang pag-uusap, nagpasya na si Don Juan na maglakbay papuntang bundok Tabor. Prinsipe, pwede bang makahingi ng konting tinapay dahil ilang araw na akong hindi kumakain? 3 yung tinapay ko, ibibigay ko sa iyo yung isa para makakain ka, kasi naaawa ko sa iyo. Saan ka ba patungo, Prinsipe? Hinahanap ko po yung Ibong Adarna para sa gamot ng aking ama. Bibigyan na kita ng dahil sa ginawa mong kabutihan sa akin, bibigyan kita ng gantimpala. Prinsipe, dalhin mo ang mga bagay na ibibigay ko sa iyo at sundin mo rin ang mga payo kong upang mahuli mo ng ligtas ang Ibong Adarna. Ito ang kutsilyo at dayap.
upang kapag ikay inaantok na, hiwaan mo ang iyong palad at patakan mo ng hinog na dayap. At dalhin mo itong gintong sintas upang itali sa ibong Adarna. Nang matapos ang ikapitong awit ng ibong Adarna. Sige, gagawin ko lahat ng iyong itinayo. Maraming salamat. Walang anuman. Lalakbay si Don Juan. Sa kanyang paglalakbay, nakakita siya ng mahiwagang puno. Tataka si Don Juan kung sino ang dalawang taong bato sa ilalim ng puno. Dahil sa gal na pag-iisip ni Don Juan, di niya namalaya na dumapon na pala ang ibong Adarna. Mula nang umawit ang mahiwagang ibon. Ikat sa silanganan, ang hangin kalipong sa akin, ito ay abaw, halos di man magbanlaw. Kamagalan tanaraw, lungkot mo ay mamalang, kabalunguhan, kariliman ay lalaw. Inaantok na si Don Juan. Ngunit para malugsan ang antok, sinudod niya ang payo ng matandang ermitanyong sugatan ng kanyang palad at patakan ng hinog na dayap. Ang oras ang nakalipas, natapos na ang 7 awit ng ibong Adarna. Mang sinunggaban ni Don Juan at tinali ng gintong sintas. At sinunggaban na ni Don Juan ang mahiwagang ibon at tinali sa kanya ang gintong sintas. Sa wakas, nahuli na rin ni Don Juan ang ibong Adarna ay nagkasalubong ulit sa daan. Ang ibong Adarna. Oo, dahil sa iyong tulong nahuli ko ang gamot para sa aking ama. Salamat, matandang ermitanyo. Akong ibibigay sa iyo. Mahiwagang tubig upang maging tao ulit ang iyong mga kapatid. Inunod ulit ni Don Juan ang payo ng matandang ermitanyo para maligtas ang kanyang dalawang kapatid. Bumalik ulit si Don Juan sa Piedras Platas upang sagipin at iligtas ang kanyang dalawang kapatid. Inunod ulit ni Don Juan ang payo ng matandang ermitanyo at binuhusan niya ng mahiwagang tubig ang kanyang nakakatandang kapatid. Siya ay maging tao ulit. Mahal naming kapatid, salamat sa pagsagip sa amin. Tatanaw namin ng malaking utang na loob. Lakbay ulit. Pasang ilang buwan, nakarating na sila sa Birbania. Nakarating na magkakapatid sa Birbania. Mahal na hari, dala na po namin yung mahiwagang ibon na siyang makagpapagaling sa iyong sakit. Ibon, kumanta ka na para sa aking ama. Simula nang kumanta ang ibong Adarna. Silanganan, ang hangin kalipong sa amin, ito ay abaw, halos di man magbanlaw. Kamagalan Kumanta ng ibong Adarna, gumaling na ang hari. lungkot mo ay mamalang. Mas magaling na ang hari. Pagtulong mo sa aking ama, papakawalan na kita mahiwagang ibon. Mabuhay ka na ulit ng malaya, mahiwagang ibon. Diyan nagtatapos ang aming maikling kwento tungkol sa ibong Adarna.